Sinuyod ng mga kawani ng MMDA ang ilang lugar sa Quezon City para magsagawa ng clearing operations kasabay ng pagsisimula ng klase ngayong araw. Yan ang ulat ni JM Thompson. Kaliwat kanan ang isinagawang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong unang araw ng pasukan, June 8. Sa panguna ni MMDA Head of the Special Operations Group Strike Force, Gabriel Go, sinuyod nila ang ilang lugar sa Quezon City, kabilang ang IBP Road sa Barangay Batasan, Katipunan Street sa Barangay Commonwealth at Scout Torillo Mabuhay Lane. Kabilang sa mga violations sa kanilang mga nahuli ay ang counterflow, walang helmet, improper dress code, walang lisensya at ang sangkatutak na naka-illegal parking. Katulad na lang ng lalaking ito na nahuling walang anumang dalang dokumento. Depensa niya, pinagawa lamang niya ang kanyang motor kaya wala siyang lisensya o RCR at nakapambahay lamang. So technically impoundable offense po yun. Unless nung time na hinuli siya kanina, meron siya mapakitang LTO portal na may lisensya siya, pwede natin tikitan. However, wala rin po siyang LTO portal. Saka pangalawa, babalik po ako doon sa issue ng ORCR. Kahit na may lisensya siya, pero kung hindi niya dala ang ORCR niya, impoundable offense pa rin. Hindi rin pinalampas ng MMDA ang mga nakaparadang sasakyan sa harap ng Benigno S. Aquino Jr. Elementary School. Isa sa mga na-impound na sasakyan ay napag-alamang pagmamay-ari ng isang kagawad. Well, wala tayong exemption. Lalo-lalo po kung ang mga nahuhuli natin ay tulad po natin, mga public servants, no? Mas mahigpit pa po tayo kung tutuusin. Those who are in possession, especially those in the barangay, in the local government, or anyone in a public service, no? We have to set the better example. Natikitan din ang mag-asawang naghatid lamang sa eskwelahan ng kanilang anak. Hindi kasi pwedeng tatlo ang sakay ng isang motorsiklo, lalo na't wala itong helmet. Hindi lang po ito about sa pagsunod ng batas. Meron po tayong tinatawag yung child safety protection or motorcycle child safety, no? Which is unang-una kailangan naka-helmet po ang mga bata. At syempre, when it comes to riding a motorcycle, maximum 2 passengers lang po yan. Hindi po pwedeng tatlo kahit na bata pa po yan. Mahigpit ang pagbabantay ng MMDA sa mga daraanan ng mga school service para masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Muli namang nagpaalala ang MMDA sa mga barangay at iba pang kawani ng pamahalaan na makipagtulungan sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng mga kalsada at bangketa. So it's about time na we have to strengthen and be consistent po sa ating mga apprehensions at mga operations. Tinitiyak naman ng MMDA na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon, hindi lang dahil simula ng klase, kundi sa araw-araw para sa kaayusan at kaligtasan ng ating mga kababayan, motorista ka man o simpleng mamamayan. JM Thompson, para sa Bayan.